Lakas po ng palakpakan mga kapatid. Ah, tungkol dito po sa system loss. Na bakit nga naman daw, wala namang kinalaman ng consumers, ba't mo isisingilin sa system loss? Ang mga consumers, tanong po lang natin sa mga maalam sa bagay na ito, saan ba nang gagaling itong charges na ito? Attorney Francis Juan, ang ating pong butihing chairperson ng Energy Regulatory Commission, ang ating pong makakapanayam. Attorney, good morning po. Good morning, Sir Ted at DJ Chacha. Magandang umaga. Opo, sorry po, kayo gagambalain po namin. Gusto ho lamang namin hugutin po ang inyong kaalaman dito po sa isyong ito. Saan ba hinuhugot ng Meralco at ilang pong mga power distributors yung pong charge na system loss? Saan ba ho ito, ano ba pinagbabasihan ito? Ang pinagbabasihan po niya sa batas ay yung Section 43F na pumapayag na mabawi yung system loss sa cost nila at ito naman ay subject lamang sa cap. Yung system loss ay nanggagaling naman doon sa nawawalang kuryente sa kanilang linya. Okay, so sino po ang may karapatan na maningil nito? Ang mga distribution utilities po natin kasi sa kasalukuyang mga regulasyon, ang generation at transmission cost na nai-incur nila sa pagsusupply ng kuryente sa kanyang mga customer ay pinapass-through lang niya. Ibig sabihin, hindi niya pinagkakakitaan yung presyo ng kuryenteng nanggagaling sa mga generation companies. Opo, ihiwalay lang po muna natin yung sinasabi ng mga ninanakaw na kuryente, yung mga dechamper o kaya po naman nagkokonekta ng direkta sa poste ng walang metro. Yun ho bang generation companies, ito ho bang pati ho ba Transco may system loss? Kapag ka po dumadaloy ang kuryente sa transmission wires, yung transmission wires na ngayon ay pinangangasiwaan o ino-operate ng NGCP, meron din pong transmission losses dyan. Okay, and then yun ho bang mga power generators po, meron ba ho silang system loss din? Yung pong kanilang quantity kasi na sinusupply sa mga distribution utilities, karaniwan ay namemetrohan dyan na sa bungad ng distribution network. Kumbaga, all-in na yung kanilang sinusupply at kapag ka yung kuryente na yan, yung quantities na yan ay pumasok doon sa distribution network, ito ay nababawasan palalo. Kaya kung ang kilowatt hours na na-deliver sa isang utility ay 1,000 halimbawa, pero ito ay nabenta sa mga customer ng utility, ito ay hindi na rin 1,000 1,000 kilowatt hours na may bebenta. Ito ay bawas na. Okay, nangangahulugan po na magmula doon sa pinanggalingan mismo ng kuryente at doon sa pagdaloy nito doon sa mga kable papunta doon sa distributor para sa mga bahay-bahay na nagkakaroon po nababawasan. Oo, yung mismo ho, yung kuryente, ang tawag doon system loss. Opo, tama po yan. At sa level ng transmission, ito po ay transmission line losses. Okay. Mas maliit siya kumpara doon sa line losses sa distribution level kasi mas mababa na ang voltahe pagdating sa distribution network. Okay. Opo. Ngayon po sir, yan pong system loss na yan mula doon sa NGCP o maging sa generation, ito po ay sinisingil ng Meralco sa kanilang bill. Paano ang komputasyon? Ang Meralco po, bale siya ay kumukontrata on behalf of its customers at kung ano yung napagkasunduan nilang presyo na naaprubahan din ng komisyon, ito naman ang nasisingil ng generation company sa Meralco. At ang Meralco, yung kabuuang gastos na ito o yung total na peso amount, ito ay kanyang dinidivide doon sa kilowatt hours na actually sold sa kanyang mga customers. At ito na nga, dahil lang kanyang billing determinant, pagbebenta sa mga customers niya, ay yung actual na kilowatt hours na nabenta niya sa lahat ng mga kanyang customers. So ibig sabihin, bawas na ito. Kumbaga at the delivery point, kung halimbawa 1,000 kilowatt hours ang na-deliver ng generator na pinagkunan niya,
Pero kung isusuma mo ang lahat ng kilowatt hours na nabenta sa kanyang mga customers, hindi magtutugmaya na 1,000 kilowatt Mm. hours din. May kabawasan na. Kaya't ito ngayon ang gagamitin na denominator para matukoy mo kung ano yung peso per kilowatt hour na singil ni Meralco. At nakasama na dito yung gastos associated with the system loss. Okay, so ihiwalay natin yon, yung dinadaan ng kable at yung generation, yung ninanakaw daw ng mga nakuryente sa mga jumper-jumper at mga illegal connection. Ito po'y sinisingil din ng Meralco, bahagi ng system loss, di po ba? Opo, tama po yan. Pero may limitasyon lang din dahil mga 1% lang or less ang kanilang allowance para sa pilferage. Mm. At kung meron silang nare-recover mula dito sa kanilang mga na-apprehend na nagnakaw, ito ay kanilang ginagamit pampababa doon sa kanilang generation charge. Kumbaga, isinasauli din nila sa mga customers nila. Opo. So, napaka-technical po nito sa kwentada. Ano po? Ang ERC, ano po ang inyong papel para ho natin masiguro na tama ang system loss charges na sinisingil either ng Meralco o electric cooperatives? Ang papel po ng ERC una ay magtakda ng system loss caps. Ito nga po yung nasa Section 43F na kung ito ay iaamyendan at tatanggalin na yung paniningil ng system loss. So wala na kaming magiging role. Pagdating naman sa actual na implementasyon ngayon ng caps, ang ginagawa po ng komisyon ay kino-confirm niya kung tama lang na hanggang cap ang ni-recover ng mga distribution utilities natin. Kasi kung sumobra yung kanilang system loss, above the cap sila, yung above the cap na yon, yung gastos associated with that, sila ang dapat na mag-absorb. Opo. Meron ho ba pagkakataon na ang ERC nakahuli sa isang electric cooperative or even Meralco na mali ang komputasyon at siningil na system loss sa mga consumers? Sa atin pong ginagawang kumpirmasyon every 3 years kasi lahat ng mga yan ay napapasama sa lahat ng mga pass-through charges ng utilities. At sa kasalukuyan, ang ginagawa ng komisyon ay nire-require ang lahat ng distribution utilities na mag-file ng kanilang over or under recovery applications with ERC. Ang ginagawa ng ERC ay minamatch kung magkano talaga lang yung dapat na nasingil niya as system loss at kung ano yung kanyang aktwal na nasingil. Kung makikita natin doon sa kanyang aktwal na paniningil ng system loss charge ay lumampas siya doon sa dapat lang na gastos associated with that system loss. So ito ang naipasosoli sa kanya. Talaga pong nangyayari na nagkakaroon ng over or under recovery kasi sa buwan ng pag-a-adjust ng mga pass-through charges, kasama na ang generation, system loss, etc. So, nangyayari po na yung actual na nagiging sales ng ating distribution utilities, iba yung kantidad na yan kaysa doon sa ginamit sa pagkakalkula ng kanyang dapat na maging system loss charge, distribution charge, or generation charge. Kasi nga, ito ay nakabatay doon sa previous month. Samantalang yung pagkokolekta niya ay batay na doon sa actual na sales ng distribution utility. So Opo. nagkakaroon ng variance pagdating dito. Opo, ito po'y napaka-technical at mahirap pong intindihin at unawain. Kaya po nga tayo may ERC din para masiguro na wala pong nagmamalabis. No? Ito ho bang gantong sistema ay pinaiiral po sa ibang mga bansa din? Ang ibang mga bansa, halimbawa po sa ASEAN, ay mayroon din system loss charges? Opo, ang pagkakaalam po natin ay lahat ng ibang mga bansa ay nagkakaroon din sila ng system loss at yung gastos dito ay nababawi mula sa mga consumers. May iba-iba lang na antas ng inaalaw na system loss at yung atin naman na umiiral na cap na 5.5% para sa mga private distribution utilities. Ito ay comparable na rin doon sa mga mauunlad na bansa. 5.5% sa total bill. Sa total po na kanilang mai-incur na Generation lang. Kung Okay. ito ay sosobra sa 5.5% ang kanilang actual na system loss, yung pong hanggang 5.5% lang ang kanilang pwedeng masingil sa pamamagitan ng system loss charge.
5.5% doon sa generation charge noong consumer sa bill niya o mismo yung power distributor? Doon po sa generation, doon lang sa Yeah. generation Okay. po. Hawak kong dalawang bill ngayon dito ng Meralco. Isa po yung 3,364. Ang kanyang bill, ang kanyang system loss ay 81.34 pesos. Yung isa ho naman ay 12,000 mahigit. Ang kanyang system loss ano po ay 658.11. Ito hong gantong koleksyon, saan ito napupunta? Kapag kinolekta po ng Meralco, saan niya ito ibibigay? Ito ba sa kanya o ibibigay doon sa kanino? NGCP ba or maging sa power generator? Yung pong system loss na yan, mayroon niyang component. Ang malaking component po niyan ay generation related. So itong generation related na ito ay naibabayad sa kanyang mga suppliers. At dahil yung kuryente na yan ay dumaloy din sa linya ng transmission, so may maliit din na component yung proceeds ng system loss charge na yan na napapabayad sa NGCP. Okay, so yan pong formula sa pag-compute nito ay nasa IRR na po ng EPIRA o nasa regulasyon po lamang ng ERC? Ito po ay nasa regulasyon ng ERC na inisyu namin base doon sa Section 43F ng EPIRA. Okay, so ang system loss po ay sinisingil kasi may batas tungkol dito. Ang sabi ng Presidente, panahon na para ito ay alisin. Kung ito po ay aalisin, at kayo kukonsultahin ng mga komite sa Senado po at sa Kongreso, how do you go about this? Paano na po yung system loss kung sakasakali? Sino na ho ang sasalo nito o baka naman ibigay mo sa generator sa generation niyan, i-charge din naman sa atin. Paano po? Opo, ganyan nga po mangyayari. Kailangan nga doon sa konsultasyon sa pag-aamyenda ng Section 43F, kinakailangan ay maresolba kung ano ang gagawin natin doon sa cost na yan. Kasi hindi naman mawala yan, maamyendahan at sabihin na hindi na siya masisingil as system loss charge, ay mawawala na yung cost na yan. Nariyan pa rin yan. Ang question na lang is, sino ang sasalo niyan? Kung ang dati ang consumer ang sumasalo niyan up to the cap, ngayon lahat ba ng gastusin na ito ay kailangan i-absorb ng distribution utilities o kaya ay paghahatian ng distribution utility at ng gobyerno o kaya naman ay ibibigay sa mga generation companies at sa NGCP. Pero kung ito naman ay magiging cost na i-absorb noong unregulated sectors, paano naman natin masisiguro na ito ay hindi rin babalik sa mga consumers through a higher generation charge dahil syempre magpepresyo naman yung mga generation companies at idadagdag nila ito sa kanilang gastos na babawiin. Unregulated na sektor, ano po ito? Ito po yung generation at saka retail na sektor na kung saan nagkakaroon ng malayang pagtatakda ng presyo batay sa umiiral na supply and demand conditions. Okay, so ibig sabihin po, hindi ito ganoon kasimple. Ano po, na kapag nagkaroon dito ng amyenda, tanggalin na po itong charges sa mga electric bill ng consumers. Ang tanong, sino ang aako nito? At dito ho sa pag-ako na ito, anong ating assurance kung ito po'y unregulated na, yung pong mga retailers po ng kuryente, kung yan ba i-absorb nila, meaning sila ang mag-aabono o ipapatong na doon sa presyo ng kuryente. Ganun po yan, Chairman. Opo, tama po yan. At kung ang mag-absorb naman, 100% niyan ay mga distribution utilities. Ang tanong naman ay, ito ba ay mababawi nila sa pamamagitan ng pagtataas ng kanilang distribution charge? O kaya naman ay talagang i-absorb na lang, pero ang magiging problema naman doon ay yung viability nila. Baka naman hindi nila talaga kakayanin at mag-suffer din ang kanilang operasyon in the long run. Opo, ang bawat utility po, halimbawa electric cooperatives o maging Meralco, hindi ho ba ang kanila pong sinasabi na distribution charges, ano po, sa ating pong bill, ito po ay regulated ng ERC, right? Opo, tama po yan. Pero dito sa regulated tariffs nila, wala kaming provision dyan na isinasama para sa kanilang
generation purchases o working capital para doon sa kanilang cost patungkol sa mga pass-through charges na yan. Nang sa ganun nga ay ma-preserve talaga yung revenue neutrality na kung saan wala sila dapat kinikita. Alright. So ngayon po ito ang ating conundrum. Ano po, Chairman, ano ha? Kung sakasakali. Kasi nga ang lakas ng palakpakan para bagang andaling gawin. Dadaan po ito sa amyenda sa batas. Mawalang galang lang po, Chairman. Hindi po maaari niyo sagutin o hindi. Kung kayo tatanungin, how do you solve this conundrum? Paano po ito kung kayo kukonsultahin? Ito ba ay dapat po na gawin na amyenda as in tanggalin na ang system loss charges sa mga consumers at bahala na kayo kung saan nyo huhugutin yung gastusin sa system loss? Gusto naman po natin na maayos ang magiging implementasyon ng polisiya na kung saan tatanggal na ng system loss charge. Ayaw naman natin din na magkakaroon ng maging problema sa operasyon ng mga distribution utilities, pero gusto naman natin na mas mapababa pa talaga yung singil para sa ating mga end users. So nakahanda naman ang komisyon na mag-participate sa mga public consultations na ipapatawag ng Kongreso para masolusyonan. Hindi lang ang ERC siguro ang makapagbibigay ng solusyon, kundi lahat ng mga stakeholders na magpa-participate dyan sa konsultasyon. Okay, sige po. So, sir, again ha, itong system loss po ay bunga ng batas. Balikan ko lang itong bill ulit ha. One refresher po sa ating lahat. Ito pong bill ho ng Meralco, yung pong distribution, Meralco ho, ito ho yung kanilang charges. Yung subsidies, ano po ito ulit? Ito pong subsidies, maraming klase yan. Merong lifeline, merong senior citizen, meron din yung mga missionary electrification universal charge. So ang mga ito naman din ay hindi rin napapapunta sa kaban ng ating mga distribution utilities. Opo, at ito po ay sinisingil ng Meralco at mga utilities dahil po din sa batas na ipinasa ng Kongreso. Opo, meron din pong mga batas na sumasaklaw sa mga yan. Yung government taxes, obviously po, government taxes po ito, ano po? Opo, tama po. Okay, yung po, universal charges, ano po yon? Mayroong klase-klase po, bukod doon sa missionary electrification, meron tayo nung stranded contract cost at yung environmental fund for watershed management. Ito rin po ay nasa batas. Okay, yung pong fit all renewable, ano po ito? Ito po ay yung universal levy na kung saan nagtakda kasi ng gumawa ng isang pondo o yung tinatawag nating trust fund para sa feed-in tariff at yung kabila naman ay para sa green energy auction. Dito po kumukuha ng kabuang kabayaran para mabayaran yung mga renewable energy plants na nagsipagtayo sila at nagsisipag-generate ng kuryente, pero ang benta nila sa merkado ay mas mababa kaysa doon sa ginarantiyahang taripa nila. So ibig sabihin po, sino po nagbibigay autorisasyon sa Meralco na maningil nito? ERC lang ho ba o batas din? Opo, meron po tayong batas, yung Renewable Energy Act, at sinasabi dito na kakailanganin na magkaroon tayo ng feed-in tariff system para makapaghikayat ng pamumuhunan sa renewable energy. Nangangahulugan po na ang lahat ng sinisingil dito sa bill na ito ay gawa po ng batas na nilikha ng Kongreso. Opo, dalawa po talaga yung pinanggagalingan nung singil natin. Una, yung gastos at ikalawa, yung polisiya. Yung polisiya, kung susumahin natin, nakakadagdag din po talaga. Pero yun naman ay dahil pagdidesisyon din ng ating administrasyon o ng Kongreso na mayroon dapat tayo mga pulisiyang ganyan. Dahil in the long run, halimbawa yung nangyari sa Middle East na nagka-problema sa supply, mas mainam nga din na mayroon tayong indigenous supply ng kuryente para hindi tayo masyadong dependent sa imported fuel. Opo, yung green energy kung tawagin. So, kung sakasakali po na magkakaroon na ng amyenda sa EPIRA, kayo ho ba sa ERC, meron na hong mga ilang pang iniisip na dapat yun hong maisuggest, no, maipanukala para din po sa inyo pong kapangyarihan o sa kaulad po ng ating bayan sa usapin po ng kuryente?
Opo, meron naman tayong naisumiti na sa Senado patungkol dun sa mga pending na Senate bills para sa pag-amyenda sa IPIRA. Pero kung magkakaroon pa ng mga karagdagang proposals to amend the IPIRA, pag-aaralan po namin yon at kami ay magbibigay ng aming komento o suhestyon. Alright, so ang liwaliwanag po ng ating diskusyon. Attorney, thank you again po sa inyo pong pagpapaliwanag. Mas nauunawaan po namin ang isyong ito. Mabuhay, Attorney. Thank you po. Maraming salamat din po, Sir Ted. Thank you. Si Attorney, si Chairman Francis Juan ng Energy Regulatory Commission. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.